Akala ng marami, ang pagiging vlogger ay puro saya, gala at paghahanap lang ng content. Pero minsan, sa sobrang gusto mong makagawa ng kakaiba para mapanood ng tao, ay hindi mo namamalayan na may mga bagay palang mas mabuting hindi na lang ginagalaw. Magandang gabi po Miss Ena at sa lahat ng mga kahalo na nakikinig. Mula po ako sa Santa Rosa, Laguna. Sumulat ako para ibahagi ang karanasang tuluyang nagpabago sa tingin ko sa ghost hunting. Sana magsilbi itong paalala na hindi lahat ng lugar ay ginawa para pasukin at hindi lahat ng bagay na nakikita natin ay dapat pakialaman. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ruby at ito ang aking istorya. Kung may bala kayong gumawa ng ghost hunting para lang sa views, pakiusap wag na. Kasi ginawa namin yun noon at may isang bagay na sumunod sa amin pauwi. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng kaibigan ko kung ano talaga ang nangyari sa kanya noong gabing iyon. Yun na ang huling ghost hunting vlog na ginawa namin. Hindi dahil wala na kaming maisip na content, kundi dahil muntik na kaming mawalan ng kaibigan. Dahil sa isang pagkakamaling akala namin noon ay napakaliit lang. Habang ikinukwento ko yun ay sariwa pa rin sa isip ko ang itsura ni Jom noong gabing halos kailangan na siyang itali dahil hindi na namin siya mapakalma. Hindi na namin siya makausap ng maayos at wala kaming maintindihan sa mga ginagawa niya. Pero bago umabot sa ganoon ay nagsimula lang ang lahat sa isang simpleng bakasyon. Kasama ko noon si Carlo, ang taga-camera namin, si Denise na siyang nag-i-edit ng lahat ng videos, at si Jom ang pinakamaangas sa grupo at laging gustong subukan ng mga bagay na kinatatakutan ng iba. Inuulit ko, hindi tunay na mga pangalan ng mga binabanggit ko para na rin sa privacy namin. Hindi kami sikat na content creators. Nasa 2K followers pa lang kami noon at karamihan sa mga nanonood sa amin ay dahil sa mga ghost hunting at abandoned places na pinupuntahan namin. Hindi kami gumagawa ng peking eksena. Ang gusto lang talaga namin ay may ma-experience mismo ang mga lugar na maraming kwento at paniniwala. Nagkataon na bakasyon noon kaya napagdesisyon na naming magpunta sa La Union. Una naming plano ay puro beach at food trip lang. Pero habang nag-uusap kami tungkol sa susunod naming content, ay naisip ni Jom na sayang ang biyahe kung hindi kami gagawa ng ghost hunting. May nabanggit na lumang sementeryo ang may-ari ng tinutuluyan naming Airbnb. Matagal na raw iyon at bihira ng puntahan pagsapit ng gabi. Doon kami mas naengganyo. Bandang alas 9 ng gabi nang makarating kami roon. Hindi naman yun katulad ng napapanood sa horror movies. Tahimik lang ang paligid. May mga lumang puntod, may mga damong matataas at may iilang ilaw mula sa malalayong bahay. Rinig pa nga namin ang mga kuliglig habang nagsisimula kami mag-record. Noong una, maayos naman ang lahat. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas ay napansin naming humina ang audio recorder. Akala namin mahina lang ang battery kahit kakapalit lang namin bago umalis. Maya-maya ay may nadaanan kaming bahagi ng sementeryo na biglang sobrang tahimik. Nawala ang tunog ng mga kuliglig, wala ring hangin. At parang biglang huminto ang buong paligid sa loob ng ilang segundo. Hindi namin iyan pinansin at nagpatuloy lang kami sa pagkuha ng video. Pagkatapos na 2 beses namatay ang flashlight ni Carlo. Tuwing bubuksan niya ulit ay bumabalik naman agad ang ilaw. Pinagtawanan lang namin at sinabi pang baka mumurahin flashlight lang ang nabili niya. Pero habang naglalakad naman kami papunta sa pinakadulong bahagi ng sementeryo, ay may narinig kaming tila mahinang kalansing ng metal. Hindi yun malakas, pero napalingon kaming lahat. Wala naman kaming nakitang tao o hayop sa paligid. Pero may isang lumang puntod ang nakakuha ng pansin ko. Hindi dahil kakaiba ang itsura nito, kundi dahil may nakapatong na luma at kalawangin ng kitchen sa ibabaw. Inisip ko pang baka may nag-iwan lang bilang alaala ng yumao. Saglit ko lang iyong tinignan bago kami nagpatuloy sa pagkuha ng content. Ang hindi namin alam, habang abala kaming tatlo sa pagsiset ng camera at ilaw, ay palihim palang kinuha ni Jom ang lumang kitchen na iyon at ipinasok sa bulsa niya. Hindi niya sinabi sa amin at wala rin sa amin nakapansin. Nang matapos na ang pagkuha namin ng videos at naglakad na kami palabas ng sementeryo, ay saka lang nagsalita si Denise. Napahinto kaming lahat nang sabihin niyang pakiramdam niya ay may naglalakad sa likod namin. Sabay-sabay kaming lumingon, umaasang may makikita kaming tao na baka nagkataon lang na napadaan. Pero walang kahit sino sa likod namin. Pagbalik namin sa Airbnb ay wala naman kaming kakaibang napansin. Para lang talaga kaming 4 na magkakaibigan na pagod galing sa maghapong gala. Isa-isa kaming naligo, nagpalit ng damit, tapos umorder ng pagkain dahil wala na kaming lakas pang lumabas ulit.
Habang kumakain ay nagtatawanan pa kami tungkol sa mga nangyari sa sementeryo. Pinag-uusapan pa namin kung gaano o kahit tahimik ang lugar at kung paano biglang namatay ang flashlight ni Carlo. Sa isip namin ay baka nagkataon lang ang lahat. Pagkatapos namin kumain ay inilabas na ni Denise ang laptop para i-review ang mga kuha namin. Gawain na talaga namin iyon pagkatapos ng bawat shoot para makita kung may kailangan pang ulitin kinabukasan o kung may maganda ng pang thumbnail. Nakapalibot kaming apat sa maliit na mesa habang pinapanood ang bawat clip. Noong una ay maayos naman ang lahat. Malinaw ang video at maganda rin ang audio kahit humina ang recorder sa isang bahagi ng sementeryo. Paminsan-minsan ay nagtatawanan pa kami sa mga sablay naming kuha. Pero habang papalapit na kami sa bandang dulo ng recording, ay may isang eksenang nagpatahimik sa aming lahat. Nakafocus noon ang camera kay Jom habang naglalakad siya sa pagitan ng mga puntod. Wala namang kakaiba sa una. Pero nang i-post ni Dennis ang video para tingnan ng exposure ay saka namin napansin na may parang maitim na hugis sa likod ni Jom. Nakatayo ito sa pagitan ng dalawang lumang puntod. Hindi malinaw ang anyo pero halatang iba ang kulay nito sa paligid. Hindi rin ito mukhang puno o poste dahil parang tao ang tindig nito. Ilang beses naming binalikan ang eksena. Kapag naka-play ay parang nawawala ang hugis. Pero kapag naka-post sa tamang frame ay kitang-kita ulit ito. Sinubukan namin kumbinsihin ang isa't isa na baka lens flare lang o anino ng ilaw kasi wala namang gustong magsabi ng ibang posibilidad dahil ayaw naming takutin ang sarili namin. Pero habang tahimik kaming nakatingin sa screen ay bigla kaming napalingon sa pinto. May kumatok ng 3 beses at pantay ang pagitan ng bawat katok. Nagkatinginan kaming apat dahil wala naman kaming inaasahang bisita ng ganoong oras. Kaya naman lumapit si Carlo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Pagbukas niya ay walang tao sa labas. Tahimik lang ang hallway. Wala ring tunog ng yabag na parang may umalis. Sinili pa namin ang magkabilang dulo ng koridor pero wala talaga kaming nakita. So inisip na lang namin na baka maling unit ang kinatok o may batang naglalaro sa labas. Isinara namin ang pinto at bumalik sa mesa. Kahit randam kong medyo nag-iba na ang pakiramdam ng lahat. Ilang minuto lang ang lumipas nang may malakas na kalabog na nanggaling sa kusina. Nagulat kaming lahat at sabay-sabay na tumayo. Pagpunta namin doon ay nakita naming may isang basong nabasag sa sahig. Nasa gilid iyon ng lababo bago kami umalis papuntang sementeryo at wala namang lumapit doon simula nang bumalik kami. Wala ring bukas na bintana o hangin na pwedeng tumulak doon. Mas pinili na lang namin linisin ang mga bubog kaysa pag-usapan pa ang nangyari. Pilit namin ginagawang normal ang sitwasyon kahit halatang may kaba na kaming nararamdaman. Pero bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ako dahil sa mahinang tunog ng mga yabag sa sala. Akala ko may umiinom lang ng tubig o pupunta sa banyo. Pero habang nakahiga ako ay napansin kong paulit-ulit lang ang tunog. Parang may dahan-dahang naglalakad pabalik-balik. Lumabas ako ng kwarto para tingnan. Sa madilim na sala at tanging ilaw lang na galing sa labas ng bintana ang nagbibigay liwanag ay doon ko nakita si Jom. Nakatayo lang siya sa harap ng malaking salamin ng bintana. Hindi siya gumagalaw at hindi rin siya lumilingon. Diretso lang ang tingin niya sa labas na parang may pinapanood. Ilang segundo akong nakatitig sa kanya bago niya bahagyang ikiniling ang ulo niya. Mahina siyang nagsalita na may sumusunod. Kinabukasan ay kinuwento ko sa iba ang nakita ko at inisip na lang namin na baka pagod lang si Jom. Halos wala rin naman kaming tulog kaya normal lang siguro kakaiba ang kilos niya. Pero habang tumatagal ang araw ay doon namin napansing hindi na talaga siya katulad ng dati. Hindi siya sumabay sa almusal. Nakaupo lang siya sa sopa at nakatingin sa isang sulok ng sala. Akala ko may langgam o butiki lang siyang pinagmamasdan. Pero halos 10 minuto na siyang hindi kumukurap at hindi rin lumilingon kahit ilang beses namin siyang tawagin. Pagkatapos ng ilang minuto ay saka lang siya tumingin sa amin na parang bagong gising. Tinanong namin kung ayos lang ba siya. Tumango lang siya at sinabing wala naman daw problema. Pero ilang segundo lang ang lumipas ay bumalik na naman ang tingin niya sa parehong sulok. Hindi rin siya halos kumain buong araw. Konting tubig lang ang iniinom niya. Kahit paborito niyang pagkain ng in-order namin ay hindi niya man lang ginalaw. Mas gusto pa niyang tumayo sa may bintana at tumingin sa labas kahit wala namang tao roon. Habang inaayos ni Denise ang mga files sa laptop ay napansin kong parang may kausap si Jom. Mahina lang ang boses niya kaya hindi ko maintindihan ang sinasabi. Akala ko naka-earphones lang siya. Pero nang lapitan ko ay wala naman pala. Nakatingin lang siya sa bakanting upuan sa tapat niya habang dahan-dahang gumagalaw ang labi niya. Tinawag ko siya, saka siya biglang tumigil. Pagharap niya sa akin ay parang iba ang ekspresyon niya.
Hindi galit, hindi rin malungkot, at sobrang blanko lang ng mukha niya. Mas lalo akong kinabahan nang sumagot siya sa mabagal at napakalamig na boses. Parang hindi yun ang paraan niyang magsalita. Si Jom kasi ang pinakamaingay sa amin, pero noong oras na iyon ay halos pabulong na lang ang bawat salita niya. Maya-maya ay parang wala lang ulit ang lahat. Nagtanong pa siya kung bakit daw kami nakatingin sa kanya. Wala raw siyang maalala sa mga huling minuto at akala pa niya kami ang nanloloko. Pagsapit ng gabi ay mas lumala ang sitwasyon. Bigla na lang siyang napasigaw habang nakaupo sa sofa. Napatalon kaming tatlo sa gulat. Hawak-hawak niya ang ulo niya habang paulit-ulit na sinasabing maingay raw. Wala naman kaming naririnig na kakaiba. Ilang segundo lang ang lumipas ay nagsimula na siyang magwala. Hinahampas niya ang dingding gamit ang kamao niya. Tinutulak niya ang mesa at halos mabuwal ang TV. Nang subukan siyang awatin ni Carlo, ay bigla niya itong naitulak ng malakas. Hindi naman siya dating ganoon kalakas. Pero noong gabing iyon ay halos hindi namin siya mapigilan kahit tatlo na kaming humahawak sa kanya. Habang nagpupumiglas siya ay paulit-ulit siyang lumilingon sa pintuan na para bang may taong gusto niyang sundan o papasukin. Maya-maya ay bigla siyang tumigil. Nanigas lang siya sa kinatatayuan niya at nakatingin sa wala. Doon na talaga kami natakot. Humingi kami ng permiso sa may-ari ng Airbnb na tingnan ang CCTV sa labas ng bahay. Gusto namin malaman kung may nanggugulo ba talaga noong madaling araw. Bandang 3:00 ng umaga ang nakita naming recording. Ay unti-unting bumukas ang pinto. Lumabas si Jom at naglakad siya hanggang gate. Pagdating doon ay huminto siya. Halos 5 minuto siyang nakatayo doon. Bahagyang tumatango at parang nakikinig sa kausap niya. Paminsan-minsan ay gumagalaw din ang labi niya na parang sumasagot. Pero sa buong video ay mag-isa lang siya. Walang ibang tao. Doon na halos maiyak si Denise. Agad niyang tinawagan ang nanay niya sa probinsya. Tanda na ang mama niya. Palasimba at lumaki sa mga kwento tungkol sa mga ganong pangyayari. Hindi ito nagpanik at hindi rin agad nagsabing may masamang espiritu. Ang una lang nitong sinabi ay sumama raw sa amin. Pinayuhan niya kaming huwag magsisigaw, huwag manlalaban, huwag mang-iinsulto at higit sa lahat ay huwag matatakot. Tinuruan niya kami ng isang simpleng dasal at sinabing sabay-sabay naming sambitin habang kalmado ang isip. Naupo kaming tatlo sa tabi ni John at nagsimulang magdasal. Noong una ay tahimik lang siya, pero habang nagpapatuloy kami ay unti-unting nangnig ang mga balikat niya. Sumunod ang mga kamay hanggang sa halos buong katawanan niya ang nanginginig na parang nilalamig kahit mainit ang panahon. Pagmulat niya ng mga mata ay hindi na yon ang tinging nakasanayan naming makita sa kaibigan namin. Habang inihintay namin kumalma si Jom ay naisip naming ayusin na rin ang mga gamit namin. Baka sakaling may makitang dahilan kung bakit bigla siyang nagbago mula nang umalis kami sa sementeryo. Isa-isang binuksan ni Carlo ang mga bag namin para siguraduhin wala kaming naiwan o napagpalit. Pagbukas niya sa backpack ni Jom ay may isang maliit na bagay na nahulog sa sahig. Isa iyong lumang metal keychain na halos kulay na kalawang na. May maliit na numero nakaukit sa gitna nito. Ilang segundo kaming natameme. Biglang naalala ni Carlo na iyon mismo ang nakita naming nakapatong sa isang lumang puntod noong nagre-record kami. Doon ko rin naalala na napansin ko iyon bago kami umalis sa lugar. Nang tanungin namin si Jom ay parang nalito pa siya. Inamin niyang kinuha niya iyon dahil naisip lang daw niyang magandang souvenir. Pero ang mas nakakapagtaka ay hindi na niya maalala kung bakit niya naisip gawin iyon o kung kailan niya talaga inilagay sa bag niya. Nang sabihin namin iyon sa nanay ni Denise, ay agad niya kaming pinayuhang isauli ang keychain sa pinanggalingan nito. Sabi niya ay magdasal kami at humingi ng paumanhin. Hindi lang para sa bagay na kinuha, kundi dahil nakapasok kami sa lugar na hindi naman talaga amin. Kahit tirik na ang araw ay bumalik kami sa sementeryo. Tahimik pa rin ang paligid na halos kapareho noong gabi na naroon kami. Hinanap namin ang puntod at may ingat namin ibinalik ang kitchen sa dating pinaglagyan. Pagkatapos ay sabay-sabay kaming nagdasal at taimtim na humingi ng tawad. Walang kakaibang nangyari. Walang malakas na hangin, walang ingay at walang aninong nakita. Pero nang tumalikod na kami para umalis, pakiramdam ko ay biglang gumaan ang paligid. At si Jom ay dahan-dahan siyang napaupo sa damuhan na para lang siyang bagong gising mula sa isang napakahabang panaginip. Pagbalik namin sa Airbnb ay parang unti-unting bumalik sa dati si Jom. Nakakakain na siya ng maayos, nakakatawa na ulit at wala na rin siyang kakaibang kilos. Nang tanungin namin siya tungkol sa mga nangyari ay nagulat siya dahil halos wala siyang maalala simula noong gabi galing kami sa sementeryo. Ang akala niya ay nilagnat lang siya o sobrang napagod sa biyahe.
Sinubukan namin balikan ang mga video na nakuha namin, pero marami sa mga files ang nasira. May mga clip na hindi mabuksan, may audio na biglang nawawala at may ilang bahagi na putol-putol kahit maayos naman noong una naming itong napanood. Dahil doon ay hindi na namin itinuloy ang pag-upload ng vlog na yon. Pag-uwi namin sa Manila ay unti-unti na rin natigil ang ghost hunting content namin. Si Carlo, travel videos na ang ginagawa. Si Denise ay mas nag-focus na sa pag-edit para sa ibang creators. Si Jom naman ay hindi na sumama kahit minsan sa mga lugar na abandonado o may mga kwentong kababalaghan. At ako ay tuluyan ko nang iniwan ng ghost hunting. Food vlogs na lang ginagawa ko ngayon. Mas payapa, mas masaya at mas kampante ang pakiramdam ko. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin akong kung hindi namin naibalik ang lumang kitchen na iyon ay baka hindi lang simpleng alaala ang naiuwi namin mula sa sementeryo. Baka may kasama pa rin kaming umuwi.